Ang pag-cheat kasi isa 'yan sa mga desisyon na pinag-iisipan ng isang tao bago niya gagawin. Kasi sinasabi, "Ay sorry, hindi ko sinasadya na nagawa ko mag-cheat pero hindi ko sinasadya." Eh, para sa'kin kasi palusot na lang 'yan, eh. Bago niya gagawin ang isang bagay pinag-isipan niya, ano ba, itutuloy ko ba 'to, icha-chat ko ba 'to, the best talaga dun sa pag-cheat. Kung talagang totoong mahal mo ang isang tao, talagang totoong mahal mo ang pamilya mo, di mo kayang mag-cheat. Pero kapag nag-cheat na siya, ibig sabihin nun hindi ka na priority. Ibig sabihin nun hindi niya mahal. Kaya ginawa niya yon, ang pag-cheat na yon, wala na siyang pakialam kung may masasaktan ba, kung ano na yung maging consequences pagdating sa dulo. Sabi nga ng iba, normal na lang daw yan ngayon. Sa tingin ko, hindi naman talaga normal eh. Ang isa, alam mo kapag matuto kang makontento sa isa, mahal mo pamilya mo, kahit anong mga temptation ba dyan, ipupush through mo, ilalaban mo. Talaga eh, na walang taong perfecto. Lahat tayo nagkakamali. Pinaka the best way na gagawin mo sa ngayon is to accept. Pangalawang gagawin mo is huwag mo kalimutan na hindi ka nag-iisa. Pray to God. Pagdasal mo na sana maging okay ang desisyon na ginawa niya. Pangatlo, para mabawasan yung bigat sa puso mo, pwede mong makipag-communicate ka sa tao, doon sa tao na pinagkakatiwalaan. Doon mo kailangan kasi yung communication eh. Kaya para mabawasan yung bigat sa puso mo, mabawasan yung galit po dito, mailabas mo. Kasi kapag nailabas mo yon, gumagaan yung pakiramdam. Yun yung pinaka the best way, ang pinaka key talaga sa isang relationship is acceptance. No matter what. Tanggapin mo ang katotohanan, ang realidad na wala na siya sa iyo. Kaya ka nasasaktan eh. Kasi hindi mo matanggap. Mahal mo pa siya pero ayaw na niya, huwag mo nang ipilit. Gulo din yung aabutin niya eh. Lalo na kung involved na pamilya.